bakit mali para kina Adan at Eva na malaman ng mabuti at masama? Genesis 3:22. Sa Genesis 3:22, sinasabi ng Diyos, katulad natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Ang kaalaman mismo ay hindi mali. Tingnan ang Lucas 2:52. Kaya ano ang masama sa tao na makaalam na mabuti at masama? Mahalagang malaman ang konteksto sa pahayag ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Adan na huwag kumain mula sa punong ito. Alam na ni Adan na mali ang paggawa nito at alam niya ang mga kahihinatnan, ngunit pinili niyang samahan si Eva sa pagkain ng prutas. Nang kumain sila, hindi lang nila alam ang kasamaan, nakaranas sila ng kasamaan hanggang sa naging masasama sila, likas na mga makasalanan. Alam ng tao kung ano ang mabuti, nilikas siya sa kabutihan at napapaligiran nito. Genesis 1:31. Ibinigay sa kanya ang lahat ng nais ng Diyos na magkaroon siya, kabilang ang otoridad sa lahat ng iba pang nilikha ng Diyos. Mayroon si Adan ng lahat ng kailangan niya para sa isang kasiyasiyang buhay. Hindi niya kailangang malaman ang kasamaan, lalo na kung ang tanging paraan para malaman niya ito ay maranasan ito. Sapat na sana na binalaan ng Diyos si Adan laban sa pagsuway. Hindi gusto ng Diyos na makilala ni Adan at Eva ang kasalanan sa diwa ng pakikilahok dito. Ang kasalanan ni Adan at Eva ay hindi sa pagtatamo ng kaalaman kundi sa pagtanggi sa kalooban ng Diyos para sa kanilang sarili. Dahil sa kanilang kasalanan, sina Adan at Eva ay tumanggap ng masasamang bunga. Una, si Eva ay sinabihan, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya at siya mong susundin. Genesis 3:16. Pangalawa, sinabi kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang ipinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal pagkain mo'y magmumula. Genesis 3:17. Pangatlo, para kina Adan at Eva, dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Genesis 3:19. Sinabihan sila na sila ay mamamatay kung kakain sila mula sa puno. Genesis 2:17. Ang kahinatnan na ito ay hindi nangyari kaagad. Ngunit sina Adan at Eva ay parehong pisikal na namatay. Isang paglalarawan na sinusundan ng lahat pang iba pang mga tao. Ikaapat, sila ay pinalayas mula sa halamanan ng Eden. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Genesis 3:23. Sinimulan ni Adan at Eva ang buhay sa perpektong mga kondisyon. Isang napakagandang hardin, saganang pagkain, isang maayos na kaugnayan sa isa't isa, at malapit na pakikisama sa Diyos. Dahil sa kasalanan, nawala ang kanilang hardin, kinailangan magtrabaho upang makagawa ng pagkain, nakaranas ng mga pansariling mga salungatan, at sinira ang kanilang pakikisama sa Diyos. Ang mga bunga ng kasalanan ni Adan ay nakakaapekto pa rin sa atin sa ngayon. Nagsalita si Apostol Pablo tungkol sa huling Adan, Jesus, na dumating upang ibalik ang nasirang relasyon natin sa Diyos. 1 Corinto 15:45. Binanggit din ni Pablo kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. 1 Corinto 15:21. Si Adan ang may pananagutan sa pagpasok ng kasalanan sa sangkatauhan. Si Jesucristo ang may pananagutan sa paglalaan ng daan para sa pagkabuhay na muli. Matapos pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan, si Jesus ay naging perpektong kahalili upang bigyan ang bawat tao ng pagkakataon na maniwala at tumanggap ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16.